I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos para malinawan po ang lahat. Di ba may supina si Inday Sara, no? May supina galing sa NBI na kung saan itong araw na ito ang kanyang schedule para harapin o sagutin ang mga sinasabi niya. Kaso lang, ang nangyari, hindi na naman sumipot itong babaeng ito. Tingnan nyo guys, feeling niya ay siya ang batas. Kaya, maging maingat tayo sa pagpili sa tamang kandidato. Kung ito maging pangulo, diktador ito, talo pa si Kurikong. Tandaan nyo yan. So, dahil hindi sumipot dyan, mga kababayan, sa pagdinig ngayong araw na ito, mayroon po siyang lawyer na pumunta, no? So, dahil dyan, mga kababayan, no, nakikita nyo naman ang napaka-arrogante itong babaeng ito, no? So, dahil dito, mga kababayan, kasi may nagtatanong kung ano po ang mangyayari if ever na hindi siya sisipot, ito ba ay na talagang tuloy-tuloy ba ang kaso para sa kanya. So bago yung panoorin guys, yung isang interview ng 1PH dito sa dating presidente ng Integrated Bar, no? Basahin ko muna ito, no? Sabi po dito sa People's Tonight, open notes po ba, Madam BP? Ayan. Sa pamamagitan ng liham ni Attorney Paul Lawrence Lim, Legal Counsel ni Vice President Sara Duterte kay National Bureau of Investigation NBI Director Jaime Santiago ngayong Biyernes, November 29, hiniling ng kampo ng Vice Presidente ang sumusunod. Agay, ito. Ayan yan yung liham ba? Isang malinaw na kopya na reklamong inihain laban sa kanya o iba pang dokumento na may kinalaman sa investigasyon, kabilang ang lahat ng attachment kung mayroon man. Mga katanungan na balak ninyong NBI tanungin sa kanya tungkol sa mga isinumiting dokumento o usapin para sa inyong investigasyon. Inaabot ni Lim ang liham matapos hindi sumipot si BP Sara sa NBI headquarters kung saan naghihintay si Santiago at iba pang opisyal ng tanggapan kasama ang media. On this, we must respectfully clarify that since she is evidently that very subject of your criminal investigation and not an ordinary citizen, our client enjoys the rights under our Constitution. Git ni Attorney Lim sa liham. Attorney niya yata yan, if correct me if I'm wrong. So, dahil dito, tingnan nyo, ang lakas-lakas loob niya, no? Kung makapagsalita, walang kontrol yung bunganga niya. Pero pagdating, pag ang batas ay kumilos, ayun, nawawala yung kaipokritahan niya. Di ba? Takot. Siyempre, kilala nyo naman siguro guys, ang director ng NBI, si Director Santiago, fiscal po yan. Judge po yan Kaya, sa bawat tanong niya, medyo kailangan sagutin mo ng maayos. Dahil, sobrang eksperto yan talaga pagdating sa batas. Kaya nga inilagay ni Pangulong Marcos Jr. yan At magaling itong director na ito, mga kababayan, at masipag pati, no? Yan ang minsan na sinasabi natin. Ang galing-galing nyo magsalita sa social media. Pero pag ang batas ang tumutugis sa inyo, wala na kayong kumbaga nawawala yung angas ninyo. Dapat pag may angas ka, dapat may talas din, di ba? Harapin mo kung ano po ang issue na laban sa iyo. Ika nga yung allegedly, yung paratang na pinaggagawa mo. Yung ibig sabihin, guys, dapat harapin niya kung anong issue na kinaharap nito. Ayan, BP Sara, humirit ng advance question sa NBI probe. Ay, wow, grabe. Ano yan, guys? Parang exam, humingi ka ng yung anong tawag doon?
Yung pointers ba? Para nang sa ganun, pag humarap siya, alam niya isasagot niya. Wala stick talaga. Walang kwenta. Dapat ito si Sarah mag-aral talaga ng batas. Hindi yata nag-aral ito guys. Oh. Sabi niya, BP Sarah humirit ng advanced question sa NBI probe. Ay, wow. Para ka na sa isang pageant ba? Kasi yung pageant dito sa amin noon, dito pageant sa amin, nagbibigay kasi sila ng question, pero related doon sa mga itatanong mga kababayan. Pero, sabi ko nga, dapat ito, kasi ano ito yung bang humirit ka ng advanced question, ano ibig sabihin nun, di ba? Parang, para kang grade 1, guys. Ay, naloka ako. Kayo na pong balang humusga. May inilatag na kahilingan ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagtugon sa subpoena ng National Bureau of Investigation hinggil sa investigasyon dumanoy pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dalawa pang personalidad. Biro nyo, hingi ka ng advanced question. Ano yun, mga bes? Ano yun? Para ka nag-i-exam, no? Ay, naloka ako. Ewan ko. Hindi mo alam kung ito. Nag-aral ba ito si... abogado ito, di ba? O, ba't kailangan huminga ng advanced question? Ayun. Ano yun, mga kababayan? Yan ang sinasabi po natin. Ang lakas-lakas loob niya magbanta sa social media. Pero pag ang batas ang tumugis sa kanya, wala. Nawawala yung angas nito, mga kababayan. Hindi ikaw ang batas. Kailangan sumunod ka din. So, dahil dyan, mga kababayan, kung natatandaan nyo, yung sinasabi niya na pag namatay daw siya, kailangan patayin si BBM daw. Ano ang ibig niya sabihin, di ba? Tingnan mo yung accusation niya. Parang out of this world, actually, wala no? Itong mga hindi mo alam kung ano ang nakain nito, mga kababayan, or ano bang klaseng utak ang mayroon dito. Napakataas na opisyal ito, pero tingnan nyo yung ugali niya, guys, So, dahil dito, pakinggan nyo yung sinasabi niya na hindi daw siya nagbabanta kay PBBM. Ay, wow. Laban bawi ito si Sara Duterte. Manang-mana sa ama niya talaga. Sa totoo lang, laban bawi. Kasi nung yung nakita natin, yung video na sa social media na sinasabi niya pag namatay daw siya, nag-hire siya ng hitman para patayin yung tatlong tao. Si Pangulong Marcos Jr., Speaker, tsaka si FL. Nako, mga kababayan, masasabi natin siguro ito, sanay na ito no? Sanay na ito kasi nakikita niya sa kanyang ama ang ama niya talaga mamamatay tao talaga yun. Nag-hire ng hitman. Di ba si Las Cañas, hitman yan Tsaka si Matubato, hitman yan Di ba? Tsaka si Asierto, correct me if I'm wrong. So, sanay na sila, pumapatay ng tao talaga. Pero ang sinabi po ni Las Cañas, actually, guys, ito si Sara, nanay ng tukhang ito. Kaya magiging maingat si Pangulong Marcos Jr. sapagkat ay konektado ito si dating Pangulong Digong sa triad, mga kababayan. Ang nagsabi niyan ay si dating pulis Colonel Las Cañas. May video po ako dyan, no? At ito, ang tawag niya kay Sara, nanay ng tukhang. Ganun, si Bato naman, Mr. Tukhang. So, dahil dito, mga kababayan, panoorin nyo itong video na ito, okay? Concern about my murder. It is a concern about my murder, which is a legitimate concern. But, as sabi ko nga, they don't care. Maybe because sabi ko nga sa kanila galing, so they don't care. And then ngayon, if I express that concern, they would say there's a threat to the life of the president. Bakit ko daw siya papatayin?
if not for revenge from the grave. There's no reason na papatayin ko siya. Anong benefit mo sa akin? Patayin ko si Lisa. Anong benefit mo sa akin? Wala. Hindi sana kung tagapagmana ako ng nakaw na yaman. Ay, wow. Hindi naman. So, anong benefit nun? Pag nawala sila dito sa mundong ito, for them to say, there's a threat. Yung sa threat ko nga, wala nga silang pakialam. Oh, napakinggan nyo guys, sa threat niya daw, walang pakialam. Eh bakit? Sino naman nagtitreat sa kanya? Sino ba naman magbabanta dito? Alam nyo, sa nakikita ko, gawa-gawa niya lang yan eh. Gawa-gawa niya. Tama yung sinabi ni dating Senator Laila de Lima. Divisionary tactic. Ika nga. O, di ba, para malihis yung mga issue. Saan ka makakita na sinasabi mo? Wala daw sila pakialam sa kanya. Eh kasi naman guys, siya lang gumagawa-gawa ng sarili niyang multo. Istoryahe. O, ngayon, sinabi niya namin, bakit niya daw papatayin si BBM? O, di ba, ano daw ang benefit na makuha niya? Biro nyo, laban bawi si Sara. Manang-mana sa ama. O, ngayon, tinutugis siya ng batas. Sinupi na ng NBI, hindi sumipot. O, takrot. O, di ba? Yan ang mahirap sa kanya. O, lahat na lang kinalaban niya, lahat na lang kinaaway niya. O, well, guys, natatandaan nyo nung presidential debate, hindi umatay niyan eh. Kahit isa, never, hindi umatay niyan. Ayaw makipagdebate. Siguro, walang alam. Di ba? Hindi niya kaya makipag-debate, sa totoo lang. O, sa totoo lang, hindi talaga niya kaya mag-debate, kaya hindi talaga siya sumipot nung that time. So, but anyway, para kumpleto detalyado naman, dahil doon sa sinabi ko kanina, ano ba ang magiging, ano ang mangyayari pag hindi siya sumipot? No, 'di ba? Ano po ang gagawin ng pamahalaan? So, dahil diyan guys, panoorin niyo ito, no, ng interview ng dating presidente ng Integrated Bar para malaman po natin, no? So, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babus. God bless Philippines. Eto na. Magandang hapon po. Ako po si Lord at si Denise. Magandang hapon po, Attorney. Good afternoon, Lord and Denise. At magandang hapon ho sa nanonood at nakikinig sa inyong programa. Maraming salamat po, Attorney. Okay, kanina po narinig na natin ang panayam po sa inyo, no? Sinabi nyo na yung simpleng pagmumura daw ay sa unang-unang code of conduct daw ng mga abogado ay sapat na para matanggal siya. Pakipaliwanag po, sir. Not accurately, yung pag-hire ng papat sa sinuman, that's under Canon 1. Opo. Yung pagmumura naman, Rule 6.02 ata and the others, marami yan eh. To abstain from offensive personality, to act with propriety, to maintain a decent language, at to conduct themselves responsibly, to avoid discredit to the legal profession. So yun naman pagdating sa pagmumura. Opo. So, yung pinakauna po doon ay yung pag-aabogado niya supposed na magre-resulta sa conflict of interest. Parang ganun ho ba? Meron ding aspeto ng conflict of interest yung kanyang pag-aabogado doon sa resource person kasi ang iniimbestigahan mismo opisina niya o kaya siya. But more importantly, Lord, malinaw ho kasi sa ating konstitusyon, Article 8, Section 15, mukhang nakaligtaan o nalimutan ni P.P. Sara. Pag ikaw ang Presidente, Vice President, Cabinet Secretary, Undersecretary, Assistant Secretary, Ombudsman o mga members of constitutional commissions, habang nakaupo kayo sa pwesto ninyo, hindi kayo pwedeng pag-abogado, practice yung profession. So, lalo sa abogasya, because the purpose is parang walang impluensya, hindi magamit yung posisyon. So, bawal na bawal yun. So, hindi dapat siya mag-abogado para kay Atty. Lopez. Okay. Sige, Denise. Yeah, at ihahabol ko dun sa tanong ni Lord Attorney, no? Kasi we're talking about the canons here. Pasok po yung sa proper conduct, lawyers must not engage in unlawful, dishonest, immoral, deceitful conduct, dignified conduct po. Nakalagay din na lawyers must respect the law,
other government agencies and act with courtesy, civility, and fairness. Meron din po yung lawyers must not create, promote unsafe or hostile environments and must not commit any form of abuse or violence against another person. Kung ito lang po yung pagbabasihan natin na sunod-sunod po, medyo pumapasok dun sa video, is that enough, sir, to really to have her disbarred? One, let us define, yung unethical case, it can be any of those. Now, ang penalty ho can range historically and jurisprudence depende sa specific circumstances, gravity of the offense, the stature of the lawyer, the degree of publication or public knowledge, at saka yung paulit-ulit ba niya ginagawa. Ang penalty ranges from a warning, then reprimand, censure, suspension, and in some cases, dinidisbar talaga yung abogado. If you remember recently, meron tayong isang tao na dinisbar ng Supreme Court for offensive language, di ba? Ay, oo. So, whether or not it will amount to the highest penalty, ang ipapato niya disbarment, that remains to be seen pending on the explanation and evidence of both sides. Kasi didinggin naman ito, hindi naman automatic. Pero mukhang ang reward yata doon, ang punishment yata doon, naging Malacanang official sa anyway, attorney. Hindi ito... That's a political act, hindi naman yan ethical standard. But aanihin mo naman yung position kung ikaw ay na-disbar, di ba? Oo nga. O, para mas malaking stigma ata yung, na dadisbar ka. Attorney, tulungan niyo po kami kasi may mga nagdedebate po na paano, what constitutes an active threat? May magsasabi naman na hindi naman abogado na senador na conditional naman yan pag may nangyari lamang sa kanya. Paano ba natin dapat ito titingnan, sir? Yung term active threat, hindi naman yan legal term. It's an operational term. So kung ikaw yung Presidential Security Command o kaya NBI or PNP law enforcement ka, may threat talaga. At hindi naman ito threat galing sa taxi driver o kaya taong walang kakayanan o walang pinagkagalingan. Ito kasi nanggaling mismo sa Vice President. May kakayanan naman siya. Mukhang matino pa naman siya. Public. At siya mismo nagsabi, this is no joke. It is serious, di ba? At alam din ng lahat na meron silang hindwaan ng dating kakampi niya sa politika. So, it is really an operational active threat. And whether may manawagan na tignan ito, it is the standard or duty, sworn duty of these law enforcement agencies and PSG to look into the matter. Hindi naman pwedeng sabihin na joke lang ito, di ba? Nung nakaraan din, biglang sabi, joke lang yung DDS, wala yan. Hyperbole lang yan. Mismo yung dating president sabi niya, meron, di napahiya sila, di ba? And then, joke. Pero 6,000, 30,000 ang pinatay o napatay. Paano naman yan? So, huwag na natin paabutin ng ganun. Tama naman. Gawin lang ng mga nasa otoridad ang kanilang tungkulin to address this very particular matter. Attorney, ang nababanggit recently palagi, yung kaso ng dating teacher na nag-post siya, di ba? 50 million pesos for former President Rodrigo Duterte. Ayun po ay may unlawful arrest, no? At ito po, nung binabanggit naman po during the last press con, the press con earlier with NBI head Jaime Santiago, meron daw pong due process that needs to take place, whether it be for, courtesy o yung legal process nga na kailangan mangyari. Anong klaseng leeway po ang ibibigay kay VP Sara? Because the comparison talaga is hindi maaalis at this point po. Sorry, attorney, just to add po, yung pong nag-post ay teacher na ang binibigay niyang reward 50 million pesos. Kaya walang maniniwala. Walang maniniwala. Pero katulad po nung binanggit nyo, she is capable of,
accomplishing such threats o kung ano man yung inutos o what not tinawagan. Paano po kaya yung comparison na yun? Una, tama naman yung director ng NBI na bigyan naman ng courtesy yung Vice President, dahil Vice President nga siya. So we could understand yung ganyang aspeto. Pero tama kayo, we cannot escape the reality na magkaiba ang treatment nila. But yun nga, kaya nga yung ginawa ng NBI eventually, sinabi ng korte, mali yun eh. But the bigger issue really here is equal application of the law. Ang kultura, we normalize or we keep on supporting and excusing public officials for not doing their jobs. Na yung bang malinaw na hindi patas ang pag-apply ng poder at kapangyarihan ng Estado. We do that regardless whether it is VP Sara, teacher o sino man. Mawawalan talaga ng respeto at paniniwala ang taong bayan sa ating rule of law na sinasabi eh. But one of the bedrocks of our democracy and our constitution is supposed to be equal application of the law. Pag big time ka kasi, nabibigyan ka ng special treatment, so sumasamahan ng loob ng taong bayan. Yung mga big time naman, they feel they're entitled to break the law. Eh, hindi maganda yun, di ho ba? Sir, ano ho ba ang Kasi hindi pala explicitly nakasulat sa 1987 Constitution that even the President ay immune sa prosecution. Established lang daw ito by judicial pronouncement. Kumbaga, does the same thing extend to the Vice President ho ba? Yung immunity ng President ng Republika as I must emphasize while he's acting as President. But there is no such express provision for the Vice President. Neither is there any jurisprudence that says that extends to the Vice President. Why? Because yung special treatment is born out of efficiency and governance requirements. Kasi yung Presidente, Chief Executive ng buong Republika ng Pilipinas, siya ang Commander-in-Chief, kung papayagan nating kasuhan ng kasuhan yan habang nakaupo, wala na siyang ginawa kundi atupagin yung mga kaso, di ba, harassment or real. That's why pinagpapaliban yan after his term. But the Vice President, wala namang ganung yung kanyang posisyon. Spare type na siya sa ating republika, di ba? So, hindi naman siya, yung logic na yan o yung special reason why pinagbibigyan sila ng pribileho niyan, wala sa Vice President, wala rin sa konstitusyon, at wala rin sa jurisprudence. So, he can be charged by any offended party. Attorney, kanina rin po nabanggit na there will be a subpoena issued to VP Sara. What happens po if she doesn't go for the investigation? What happens next? Well, I suppose, again, they will extend to her the courtesies being a Vice President, but at the end of the day, mananagot siya, just like any citizen who will violate or ignore a validly issued subpoena. So, nasa batas yan kung ano yung pwedeng ipataw sa kanya, whether it's criminal, administrative, or any other remedy. Nasa issuing authority na yan. Alright. Attorney, alam mo, ang dami pa namin gustong itanong. Pero, okay, gaya na ito, no? Normally ho ba, yung simpleng grave threat, ano ho ba ang mga penalties doon, attorney? But depende sa threat mo. Ito kasi murder yung kanyang threat. So, bigat yun. If I can remember, I think it's 6 to 12 years. But medyo malabo siguro yung grave threats dito kasi abogado din siya. Sinabi niya muna if, so conditional. Diba? So baka yun ang pwedeng naisip nila na palusot kung sakasakan kakasuhan. Maaaring tignan ng DOJ, ito ba ay mahuhulog na attempted murder? Kasi meron na silang nakontrata eh. Hindi lang natuloy kasi inabo ko kasi nagsalita siya. Okay? The other one na mas sigurado really is yung libel.
pwede siyang kasuhan ng First Lady kung hindi totoo yung bigat na paratang niya sa kanya. O kaya, yung ombudsman o kaya any citizen can file charges yung violation ng RA 6713. Opo. Yung ethical standards for public officials and employees, mabigat din yun. So, mas sigurado yun kesa yung dalawang provisions ng revised penal code. May mga technical requirements kasi yun. Opo. Curious lang ako, attorney, no? Mabilis lang. Ano ho ba yung proseso sa pag-disbar? Ito ho ba, may proseso kayong sinusundan, pero ito ho ba may pagdinig din na mangyayari? Gaano ho katagal ito? Gaano kabilis? At ito ho ba nababawi rin eventually, halimbawa? Una, yung as to matagal ba o mabilis, pwede namang bilisan kung gusto nila. O pwede din magalan kung gusto nila. But historically kasi, nababagalan kasi pag tapos na investigation ng IBP at dadalhin sa Supreme Court, kung minsan nabibinbin doon, tumatagal doon. Kasi nga, mismo yung mga kaso ng Supreme Court, mabagal, ito pa admin matters lang. So medyo hindi priority. Pangalawa, sino ang pwede mag-complain? Any citizen, not necessarily a lawyer. Kanino pwede mag-complain? Sa IBP o kaya sa Supreme Court. Pero ito, importante, tingnan natin, pagmasdan natin. Under the rules and jurisprudence, ang Supreme Court mismo o kaya ang IBP Board of Governors mismo, hindi kinakailangang maghintay ng complainant. Pwede nila, if they know about these things, pwede nila mag-initiate their motu proprio, tinatawag dyan, ng investigasyon. So tingnan natin, gagawin ba nila o ipapasa na naman sa taong bayan na kailangan may mag-complain na ito medyo well-publicized, nakakahiya nga kasi kumabot tayo sa international media, ito ba yung news? So, will the Supreme Court be proactive? Will IBB be proactive? Or babalik dun sa tradition na maghintay muna tayo na mag-complain. So, it remains to be seen. We leave it to them, but it's one matter that is worth watching. Opo, tama po kayo dyan.